Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, September 20, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. I vehemently deny hindi ko nakilala o na-encounter si Alice Go. Balitang A to Z exclusive! Retired PNP Chief Oscar Albayalde. Itinangging siya ang hepe na tumulong sa pagtakas ni dismissed Mayor Alice Go. Matapos makapagpiyansa ng mahigit kalahating milyong piso sa Valenzuela RTC, Alice Go diretso sa Pasig City Jail. Kapatid ni dating Duterte advisor Michael Yang arestado. Koneksyon sa pogo at illegal drugs sinisilip ng mga otoridad. Sa ating hashtag Bantay Boto, mga tatakbong senador at kongresista sa 2025 kilalanin. Bagong bagyong Igme pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Basketball legend Robert Jaworski Sr. gagawaran ng Lifetime Achievement Award ng PBA. At sa showbiz, silipin Catherine Bernardo at Alden Richards sa bagong teaser ng Hello, Love Again. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagsalita na ang isa sa mga dating hepe ng Philippine National Police patungkol sa pagbubunyag na isang former PNP chief umano ang tumulong kay Alice Go para makapuslit palabas ng bansa noong Hulyo. Tinawag ni dating Police Chief Oscar Albayalde na irresponsable ang alegasyon. Ngunit handa raw siyang harapin ang investigasyon ng PNP. May balitang A to Z exclusive si Kim Salinas. On my part, I vehemently deny, talagang hindi ko na-encounter, hindi ko nakilala. Even during my time na I was a junior officer hanggang mag-chief PNP ako, hanggang ngayon hindi ko nakilala o na-encounter si Alice Go. Mariin ang pagtanggi ni dating Philippine National Police Chief Oscar Albayalde na siya ang tinutukoy sa Senate inquiry na former PNP chief na tumulong kay Bamban ex-Mayor Alice Go para makatakas ng Pilipinas noong Hulyo. Nag-ugat ang mga espekulasyon matapos ang pagbubunyag sa Senado ni PAGCOR Security Official Raul Villanueva. Hindi PNP unit, ma'am, but personalities. PNP personalities? Sino-sino po? I think it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know, ma'am, but former chief PNP. Kailangan niyang i-justify yan, itong si retired General Villanueva, dahil it's a very irresponsible statement yan. And it's very ungentlemanly for him bilang isang naging military officer, and very unprofessional pati para magsalita ka ng ganyan in public, under oath pati. Matatanda ang naging provincial director si Albayalde ng Pampanga noong 2013, NCRPO chief noong 2016 bago naging PNP chief noong 2018. Wala aniyang naging pagkakataon para magkaroon sila ng ugnayan ni Guo. Pahayag naman ni DILG Secretary Benhur Abalos, wala siyang alam sa isyong ito at PNP na ang bahalang gumawa ng hakbang rito. Ayon sa pambansang pulisya, nagsasagawa na ng investigasyon at walang sasantuhin sa proseso. Kabilang na ang 24 na nagdaang mga hepe ng PNP. Tugon dito ni Albayalde, yes, of course, kung yun ang talagang prerogative ng PNP at saka yun ang talagang gagawin nila, we're open for investigation. Ang ikinalulungkot lang ni Albayalde ay ang mga pangalang nadudungisan dahil sa mga espekulasyon. Which is really very dangerous. Makakasakit po ito ng tao, ng pamilya, ng buong PNP. Remember, our reputation is at stake dito. Nagserbisyo po kami sa bayan for almost 38 years on my part. Ayon kay Albayalde, umaasa siyang anumang nabubunyag sa pagdinig sa Kongreso at Senado kaugnay sa illegal pogo operations ay magbubunga in aid of legislation at hindi pamumulitikal lamang. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kalahating
milyong piso ang naging piyansa kanina ni dismissed Mayor Alice Go sa kasong graft na nakahain sa korte ng Valenzuela. Pero hindi ibig sabihin ito ay pansamantalang makakalaya si Go. Lilipat si Go ngayon sa Pasig City Jail para naman sa hiwalay na reklamo. May balitang A to Z mula sa Pasig City si Ian Maghanoy. Ian. Barbie, tama ka dyan. At nandito nga tayo ngayon sa Pasig City Jail sa Barangay Pinagbuhatan. Dito sa Pasig City kung saan ikukulong si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go. At ayon sa tagapagsalita ng BJMP sa Pasig City, si Superintendent J. Rex Bustinero, makakasama ni Alice Go sa loob ng kanyang selda ang nasa 40 mga persons deprived of liberty at nangako rin ang warden na mayroong at least 150 na mga warden na magbabantay sa loob ng area para masiguro ang kanyang seguridad. At isa pang pangako ng warden ay patuloy ang pagbibigay ng seguridad at hindi magkakaroon ng VIP treatment para sa sinibak na alkalde. Mula sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame, Quezon City, ipinag-utos ngayong Biyernes ng Pasig City Regional Trial Court Branch 167 ang paglilipat ng kustodiya ng ex-mayor Alice Go sa Pasig City Jail. Bunsod ito ng commitment order ng korte para sa kanyang kasong qualified trafficking sa pagkakaugnay nito sa illegal na pogo operation sa kanyang nasasakupan. Nangako naman ang Bureau of Jail Management and Penology na hindi magpapatupad ng special treatment para kay ex-mayor Alice Go. Policy ng BJMP walang VIP treatment at practice natin wala ring VIP treatment. Kaya halo siya sa general population. Kabilang din sa ipinapalipat ang iba pang akusado sa kaso tulad ni Walter Wonglong na kasalukuyang nakapiit sa Tarlac Provincial Jail habang naglabas na ng arrest warrant ang korte para sa iba pang hindi pa nahuhuling sangkot sa pogo. Kanina nakapagpiyansa si ex-mayor Alice Go ng 540,000 pesos para sa kasong graft sa Valenzuela Court. Na-reschedule rin ang arraignment niya rito sa September 30 dahil may nakabinbin na motion to quash o pagbabasura sa kaso. Nag-ugat ang kasong ito sa reklamo ng Interior Department na nagbigay si dating Mayor Go ng permit sa Hongsheng Gaming Technology na mag-operate sa Bamban. Gayong wala na raw itong permit sa PAGCOR. Pero sa kabila ng piyansa sa Valenzuela Court, may nakabinbin pa ring mga arrest order ang Senado at Kamara kontra kay Go habang non-bailable o wala namang piyansa ang kaso niya sa Pasig na dahilan kung bakit siya ipinalipat sa female dormitory ng lungsod. Barbie, hanggang sa ngayon ay tahimik pa rin ang sitwasyon dito sa Pasig City Jail at ilang oras mula ngayon ay inaasahan na rin ang pagdating ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go o ang sinibak na alkalde mula sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame, Quezon City. At isa pang bagay, Barbie, ay magsisimula ang pre-trial at arraignment ni Go at ni Long sa September 27 pero sa pagkakataong ito ay hindi napapayagang mag-bail o magpiyansa ang sinibak na alkalde. Barbie? Maraming salamat, Ian Maghanoy. Nahuli na ng mga otoridad sa NAIA Terminal 3 ang nakatatandang kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na si Yang Jianxin o Antonio Lim. Ayon sa Bureau of Immigration, dumating si Yang mula Cagayan de Oro bandang alas 8:30 ng gabi nitong Huwebes na tila sinusubukan na makalabas ng bansa. Nakumpiska sa kanya ang 1.4 million pesos at iba pang pera kasama ang Chinese passport, Philippine ID at isang mamahaling relo. Matagal na ang minamanmanan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission si Yang dahil sa pagkakasangkot umano sa mga pogo operation. Samantala, iimbestigahan din ng PAO kung saan o kung paano nakuha ni Yang ang mga dokumentong Pilipino at pagkakakilanlan. Nagpapanggap siyang Pilipino. Siya ay isang Chinese national na nag-assume ng Filipino name, yung Antonio Maestrado Lim. So from that, meron na siyang violation. Yung tinatawag nating violation ng immigration laws, ito yung misrepresentation na nagpapanggap siya ng isang Pilipino. So lumalabas na isa siyang undesirable alien.
Binanatan ni Attorney Ferdinand Topacio ang House Quad Committee at sinabing abusado na raw ang Kongreso matapos ipataw ang contempt order laban sa kanyang kliyente na si Cassandra Ong. Ayon kay Topacio, nilalabag na raw ng mga mambabatas ang karapatan ni Ong na manahimik na garantisado anya ng konstitusyon. Anya, dapat daw bigyan ng due process ang mga testigo habang balak naman niyang magsumite ng liham sa komite ngayong Lunes. Yan ay para ilatag ang kanilang legal na posisyon at kung bakit hindi maaaring ibaba ang contempt order laban sa kanyang kliyente. What they are doing now is goes beyond the bounds of legislative inquiry. Hindi na po ito in aid of legislation. It has outrun the bounds of reason and has resulted in sheer oppression. Ipinahayag ng mga otoridad na hanggang October 15 na lang ang mga foreign POGO workers para magboluntaryo ng lumabas ng Pilipinas. Ayon kay Department of Justice Undersecretary Nicolas Felix Tia, pagkatapos ng October 15, magiging tourist visa na ang kanilang mga 9G visa at mayroon na lang sila hanggang katapusan ng taon para umalis. Sakaling hindi pa rin umalis, dito na papasok ang gobyerno para sa deportation. Doon sa foreign workers na nagtatrabaho sa mga legal na POGO, parang may mga 2 to 3,000 na daw ang nag-voluntary departure or nasa proseso na ng voluntary departure. Pero ang bilang dito galing sa DOLE at sa PAGCOR ay may mga 20 to 30,000 silang mga lisensyado sa kanila. At may iba pang bilang ang BI dito. Kaya paumpisa pa lang tayo dun sa proseso ng voluntary departure ng mga banyagang manggagawa. Nakipagpulong si Vice President Sara Duterte kay former Vice President Leni Robredo sa Naga City ngayong Biyernes. Kinumpirma yan ang dating tagapagsalita ni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez. Unang naispatan ng politico.com.ph ang pagdating sa Bicol International Airport ni VP Sara. 2 araw lang matapos ang kanyang panibagong kontrobersiya dahil sa kanyang budget sa Kamara. Ayon kay Gutierrez, hindi planado at biglaan raw ang pagbisita ni Duterte kay Robredo. Wala rin daw silang napag-usapan ukol sa politika. Ayon naman sa Office of VP Sara, excited raw ang bise sa kanyang unang Peña Francia Fiesta at naroon siya sa imbitasyon ng isang kaibigang Bicolano. Ito raw ang kaibigan na nag-ayos ng kanyang casual meeting kay VP Leni. Nandun si VP Leni sa Naga ngayon for yung Peña Francia Festival. Binuntahan siya ni VP Sara sa bahay niya. She learned about na napapunta na sila minutes before. As in, they were on the way, tinawagan siya, oy, papunta kami dyan. So, siyempre, she received si VP Sara, nagkaroon sila ng konting usapan, and yun na yun. As far as I know, ang kwento niya sa akin, personal lang yung pinag-usapan nila, hindi politika. Isa ng ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area na nasa silangan extreme northern Luzon. Tatawagin itong Igme. Huli itong namataan, may layong 530 km silangan na hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na 55 km per hour at pagbugsong aabot sa 70 kph. Inaasahan naman itong kikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 km kada oras. Signal number 1 naman na ngayon sa Batanes. Samantala, inaasahang lalabas ang bagyong Igme ng Philippine Area of Responsibility sa pagsapit ng linggo at patuloy na hihina pa bilang isa na lamang low pressure area. Sampung araw bago magsimulang tumanggap ang Commission on Elections ng Certificates of Candidacy sa Oktubre, nag-anunsyo na ang ilang personalidad ng kanilang plano para sa 2025 polls. Sino-sino ba ang magbabalik Senado? Alamin sa ating balitang A to Z. Target ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. na muling makakuha ng pwesto sa Senado sa susunod na halalan. Mismong sila ka CMD Party President House Speaker Martin Romualdez ang nagtaas ng kamay ni Revilla bilang unang kandidato ng partido para sa mataas na kapulungan. Samantala, magbabalik Senado rin si former Senator Kiko Pangilinan na inanunsyo ang kanyang kandidatura sa ilalim ng Partido Liberal. Ang running mate naman niya sa nakaraang halalan na si former Vice President Leni Robredo
tututok sa local elections at tatakbo sa pagkaalkalde sa Naga City, habang ang kaalyado nilang si dating Senator Leila de Lima tatakbo bilang lead nominee ng Mamamayang Liberal o ML Party List. Kapwa nominado niya ang dating mga kongresistang sina Teddy Bagilat at Erin Tanyada. Sa Aksyon Demokratiko naman, nanumpa na si Agri Party List Congressman Wilbert Lee na kakandidato sa pagkasenador. Nag-anunsyo na rin ang Makabayan Bloc ng kanilang senatorial slate na binubuo ni na ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, mga dating kongresistang sina Teddy Casino at Liza Maza, kasama ang iba pang lider ng mga grupo ng mga magsasaka, mangingisda at iba pa. 18,271 na posisyon sa gobyerno ang pagbobotohan ng sambayanang Pilipino sa May 12, 2025. Kasama rito ang 12 senador, mahigit 200 kongresista at mga lingkod bayang panlunsod at panlalawigan. Muling nananawagan ng Commission on Elections sa publiko na huwag nang hintayin ang September 30 deadline. Yan po ang huling araw para magparehistro bilang botante sa susunod na halalan. Ayon kay COMELEC spokesperson at Special Bids and Awards Committee Chairman Attorney John Rex Daudianco, hindi kakayanin ng COMELEC ang bigla ang dagsa ng mga nais magparehistro sa huling araw ng registration. Kaya mahalagaan niya na agaran ng samantalahin ng publiko ang pagkakataon. Magtatapos naman ang online voter registration sa September 25, kaya hinihikayat ng COMELEC ang lahat na kumilos para maiwasan ang abala sa huling araw ng registration. Sana po wag nating hintayin yung last day kasi po nakaranas na po kami na dumagsa ng libo-libo sa loob ng isang araw. Hindi naman po namin kakayaning irehistro yan dahil tatandaan nyo po, hindi naman po ito simpleng pagsusumiti ng papel. Ngayon na may sapat na oras pa, sana po yung mga kabayan natin ay magparehistro na. Usapang halalan pa rin, opisyal nang sinimulan ngayong Biyernes ang bidding para sa mga kumpanyang magde-deliver ng election paraphernalia at materials para sa 2025 automated midterm polls. Isa-isa nang binuksan ng COMELEC Special Bids and Awards Committee ang 4 na selyadong kahon ng mga dokumento mula sa mga kumpanyang nagnanais mag-deliver ng election materials. Kabilang dito ang LBC Delivery, Upright Philippines, F2 Logistics at Zimex Delivery Express Inc. Hahatiin sa 4 na slot ang 1.7 billion pesos na kontrata para sa paghatid ng mga election materials sa iba't ibang rehiyon. Habang mahigpit naman ang alituntunin na ipatutupad ng COMELEC para sa proseso, tulad na lang kung may koneksyon ng mga bidder sa sinumang politiko o nasa gobyerno. Inasahang magsisimula ang delivery ng election materials sa March 2025 katuwangan PNP para sa seguridad. Sakali magkaroon ng failure of bidding, muling magsasagawa ang COMELEC ng competitive public bidding o dadaan sa alternative procurement methods. Ayaw po namin kasi mabahiran ng pagdududa. Pati yung deployment natin, baka po kasi may magkumwestiyon na kababayan natin. Teka, yung pinagdala na warehouse yan, pag-aari ng isang kandidato yan. So hindi po natin pahihintulutan yan. Kaya meron po silang undertaking na lahat ng gagamitin, lahat ng pagdadalan, lahat ng staging areas, lahat ng hubs, dapat walang pag-aari ng politiko, kandidato, incumbent man o tatakbo, pati na rin po yung political parties at party list organizations. Never again, never forget. Yan ang mensahe ng protesta na isinagawa ng iba't ibang grupo sa harap ng Korte Suprema at Department of Justice sa Maynila, kasabay ng paggunita ng ika-52 taong anibersaryo ng pagdeklara ng martial law sa Pilipinas ng diktadoryang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Umiral ang kanilang mensahe patungkol sa walang hustisya sa bagong Pilipinas, kasabay ng Administrasyong Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hinikayat nila ang Korte Suprema na aksyonan ang mga walang basehan na pagkakaso at red tagging sa mga aktivista na iniuugnay sa insurgency. 52 years ang nakalipas after the declaration ng martial law, walang nagbago sa karapatang pantao sa ating bansa. So nagpatuloy yung iba't ibang forma ng pang-aapi at pagsasamantala, pag-violate sa karapatan ng mga manggagawat ng mamamayang Pilipino. Maaaring hindi sindalas nung panahon ni Marcos Sr.,
Pero po, gusto kong ipaalala na lalong lumala din yan sa panahon ni Duterte. Sa panahon ni Duterte, 72 ang pinatay ng mga leader at organizer mula sa hanay ng mga manggagawang Pilipino. 29 pa ang nakakulong sa iba't ibang kulungan sa Mindanao, sa Visayas, hanggang sa Metro Manila. Natouch ang global girl group na Cat's Eye sa naging mainit na pagtagap ng Filipino icons sa pagbisita sa Pilipinas. Sa kanilang social media accounts, pinasalamatan ng grupo ang kanilang fans na nila'y ginawang unforgettable ang kanilang unang pagbisita sa Pilipinas matapos dumugin ang kanilang mga mall show at guestings. Nakisaya rin sila sa It's Showtime nang i-perform ang kanilang hit song na Touch sa harap ng madlang icons at maging sa Wish Bus para handugan ng live performance at makabanding ang iba pang fans. Nabuo mula sa survival show na Hybe, label ng K-pop groups na BTS at TXT. Ang Cat's Eye na binubuo ng 6 na miyembro mula sa iba't ibang bansa, kabilang ang Pinoy leader nitong si Sofia La Forteza, anak ng singer-actress na si Carla Guevara at chef na si Godfrey La Forteza. Balikan naman natin si Ian Maghanoy para sa latest update kay Alice Go sa Pasig City. Ian, anong meron? Barbie, tama ka. Nandito pa rin nga tayo ngayon sa Pasig City BJMP at kapapasok lang ng balita ay hindi pa rin pala makakadating si dismissed Bambantalak Mayor Alice Go dito sa kanyang kulungan sa women's or female dormitory. At ayon yan sa pambansang pulisya ay hindi pa rin kasi naaasikaso ang kanyang medical check-up o ang kanyang mga papeles dahil biyernes na at mag-weekend na rin. At sarado ang mga opisina ng gobyerno. At kung mapapansin nyo dito sa aking likuran, patuloy pa rin naman na tahimik ang sitwasyon dahil merong at least 150 na mga warden na nagbabantay dito sa area. Alright, so abangan na lang natin. Maraming salamat, Ian Maghanoy. Susunod, DTI nag-ikot sa ilang pamilihan sa Quezon City para siguruhing walang aabuso sa presyo. Oras na alisin na ang price freeze sa nagdaang bagyong Karina. At PBA living legend Robert Jaworski Sr. muling paparangalan para sa kanyang Lifetime Achievement Award. Abangan po ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Hanggang sa linggo na lang, September 22, ang umiiral na price freeze sa Metro Manila, bunsod ng nagdaang bagyong Karina. Nag-ikot naman ang mga opisyal ng Department of Trade and Industry sa ilang pamilihan sa Quezon City para siguruhing walang mang-aabuso sa presyo. Oras na alisin ang price freeze. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Sa bakery na ito sa Quezon City na may mili si Jenny ng tinapay. Mas mura niya rito kumpara sa supermarket brands. O katulad niyan, di ba, 52. O di nakabila ako ng isa pang ganito, which is 29 lang din naman. So kumbaga, pasok sa budget. Yung 100 ko, may sukli pa ako. Ayon sa bakery staff, hindi pa nagbabago ang presyo ng kanilang tasty. Pero iba nilang tindang tinapay, tumaas na ang presyo. Yung ibang ingredients lang naman po yung tumaas, sir. Kaya doon lang po kami like po ng ubi bar namin, dyan po kami nagbawi. Ayon sa Asosasyon ng Panaderong Pilipino, tumaas na ang presyo ng ilang tinapay dahil sa mga sangkap. Lalong-lalo na yung mga imported ingredient na po pwede o marahil kung magkaroon ng galaw ang mga ito, that's the time na magkakaroon kami ng pagkukosting o mag-aabiso sa publiko. Nang matanong naman ang Department of Trade and Industry o DTI kung nagbabadyang tumaas ang presyo ng Pinoy Tasty. Ongoing yung mga pag-aaral natin doon sa mga nagre-request na pagtaas ng SRPs. Medyo matagal-tagal nang hindi nagkaroon ng adjustments pero ang alam naman natin yung raw materials nila tumataas rin talaga. Ngayong umaga, nag-inspeksyon ng DTI sa isang palengke at supermarket sa Quezon City.
habang umiiral pa rin ang price freeze sa Metro Manila hanggang sa September 22 dahil sa nagdaang bagyong Karina. Na lahat ng mga produkto doon compliant siya. In other words, yung mga African swine flu, and then na-control natin yan, yung quality, tapos yung timbangan okay din. Sa ngayon, humihiling na sa DTI ang manufacturers ng sardinas ng taas presyo. Essentially, we are asking for something like 3 pesos from a year ago. Hindi nila inaksyonan yung request ng mga sardine manufacturers. Kausapin kami. Tira na kung ano-anong ina-announce nila, pinapublish. It is very damaging to industry. Ilan sa dahilan ng hirit na taas presyo ang mataas anilang hango ng isdang tamban at transportation cost. Ngayong pumasok ng bear month, sisimulan na rin ng DTI ang pagmonitor sa presyo ng ilang Noche Buena products gaya ng mga pasta nito na nagkakalaga na ng 60 plus pesos hanggang sa halos 100 piso kada kilo. Paalala ng DTI, dapat manaig ang consumer's choice lalo't maraming brands na pwedeng pagpilian. The tipid pack kasi we try to put all the more affordable products in that tipid pack, and I also want to encourage the Filipinos to buy Filipino products. Tiniyak ng DTI na babalansehin ang anumang hirit na taas presyo ng ilang produkto para hindi mapuruhan ang mga consumer. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Magsasagawa muli ng 2 araw na transport strike ang grupong Piston at Manibela mula September 23 hanggang 24 para muling tutulan ang Public Transport Modernization Program ng gobyerno. Ayon sa Pangulo ng Piston na si Modi Floranda, tututulan din nila ang puwersahang konsolidasyon ng prangkisa, pag-renew ng prangkisa at rehistro ng lahat ng PUV operators kabilang na yaong tumanggi sa konsolidasyon. Anya, ilang beses na raw pumalpak umano ang modernization program sa Kongreso at suportado ito ng Senado. Pero hindi pa rin ito pinapansin ng Pangulong Marcos Jr. at ng kanyang mga kaalyado sa Transport Department at LTFRB. Samantala sa huling tala nitong Mayo, nasa 81.11% na ang porsyento ng mga jeepney na nagpa-consolidate. Hawak na ng Police Regional Office 11 ang isang individual na nagpakilalang dating miyembro umano ng Angels of Death o ang sinasabing private army ni Apollo Kibuloy. Ayon kay Police Spokesperson Colonel Jean Fajardo, kinumpirma ng individual ang mga alegasyon ng pang-aabuso laban kay Kibuloy, lalo't may mga impormasyon na magpapatibay raw sa mga testimonya ng mga biktima. Ngunit tilinaw ng opisyal na kailangan pa itong beripikahin. Iniimbestigahan na rin naman ng PNP ang mas mabibigat na alegasyon kabilang ang di umano'y pag-aalok ni Kibuloy ng mga babaeng biktima sa malalapit niyang kaibigan. Kasama na di umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi lahat ng lumalapit sa atin na nagpapakilala, but based sa kanyang revelations at may mga nagpatotoo na itong tao na ito ay talagang dating miyembro at siya mismo kino-confirm niya he was part of this group na ginamit para harasin at mag-inflict ng harm sa mga individual na hindi sumusunod sa utos di umano ni Apollo Kibuloy. May hawak ng impormasyon ng Philippine National Police kung saan matatagpuan si dating Duterte Presidential Spokesperson Harry Roque. Ito ay matapos ang manhunt operation ng Criminal Investigation and Detection Group kay Roque na nagtago matapos ang patawa ng contempt ng Kamara. Ayon kay PNP CIDG Spokesperson Lieutenant Colonel Imelda Reyes, hawak nila ang isang CCTV footage na makapagtuturo sa lokasyon ni Roque, lalo't may nakakita na raw sa pinagtataguan nito. Habang siniguro naman ng immigration na nasa Pilipinas pa si Roque. Nagbabala rin ito na maaaring makulong ang sinumang mapatutunayang tumulong sa pagtatago ni Roque. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipino ang nasaktan o nasawi sa pagsabog ng daang-daang pager at walkie-talkie ng Hezbollah members sa Lebanon.
Nasa halos 37 katao na ang naiulat na nasawi habang 3,000 naman ang nasugatan sa naging pagsabog. Nananatili sa Alert Level 3 ang Lebanon na nangangahulugang voluntary repatriation at inaaral pa kung kailanganing itaas ito sa mga susunod na araw. Patuloy naman na hinihikayat ng DFA at Philippine Embassy ang mga overseas Filipino workers sa Lebanon na lumikas at bumalik na ng Pilipinas dahil sa tumataas na tensyon. Muling paparangalan si PBA living legend Robert Sonny Jaworski Sr. para sa kanyang Lifetime Achievement Award sa 30th Annual Awards Night sa Martes. Matatandaang isa si Jaworski sa mga pinakahinahangaang Pinoy basketball player sa kasaysayan matapos maglaro ng record na 23 PBA seasons. Kasama rin sa kanyang mga naabot habang nasa PBA ang pagkapanalo ng 13 kampyonato. Bilang parehong manlalaro at head coach mula 1975 hanggang 1997 at ilan pang individual awards gaya ng PBA MVP, Asian Champion at National Team member sa loob ng maraming taon. Nakilala rin si Big J bilang nagpasimula ng motto na never say die sa Philippine basketball. Si Jaworski pa lang ang ikalawang individual na makatatanggap ng Lifetime Achievement Award matapos ibigay ang una kay Alaska team owner Wilfred Urtengso noong 2019. Sa aming pagbabalik, Blackpink, Lisa magpe-perform sa Victoria's Secret Fashion Show sa US sa Oktubre. At pinakabagong teaser ng much-anticipated comeback movie ni Catherine Bernardo at Alden Richards, masisilayan na. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Isang panibagong tagumpay na naman para sa mga Blinks at Willies dahil si Lalisa Manoban o mas kilala bilang Liza may bagong first na makakamit. Matapos nga ang kanyang makasaysayang performance at back-to-back na panalo sa MTV Video Music Awards bilang Best K-pop Artist, muling gagawa ng kasaysayan si Liza. Siya ang kauna-unahang K-pop artist at Southeast Asian woman na magpe-perform sa comeback runway ng Victoria's Secret Fashion Show matapos ang 6 na taon. Revving up the aura of a new woman, ang tema ng fashion show, tampok ang all-woman lineup. Bukod kay Lalisa, magpe-perform din sina Grammy-winning African pop star Tyla at fashion legend Cher. Kaya naman for sure, aabangan na marami ang this year's Victoria's Secret Fashion Show sa October 15 na yan sa New York. Sa showbiz pa rin, para naman sa Katlen fans, humanda sa isang mala roller coaster ride ng emosyon dahil inilabas na ng Star Cinema ang pinakabagong teaser ng much-anticipated comeback movie ni Catherine Bernardo at Alden Richards na Hello, Love Again. Sa teaser, ipinasilip ang muling pagkikita sa airport ni na Joy, karakter ni Catherine, at Ethan, na karakter naman ni Alden. Ipinakita rin sa teaser ang iba't ibang pelikulang sumasalamin sa karanasan at sakripisyo ng overseas Filipino workers. On sale na ang tickets para sa inaabangang sequel ng Hello, Love, Goodbye, ang highest-grossing Philippine film of all time ng 5 taon. Mapapanood po yan November 13 sa lahat ng sinihan nationwide. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa isang spiritual leader na si Ravi Shankar. Sabi niya, ang karunungan ay ang pagkakaalam kung kailan dapat magpahinga, kailan dapat kumilos at kung gaano karami lang ang dapat gawin. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas, and happy weekend!